Magandang umaga, tanghali o gabi mga kapatid. So ngayong araw, ang gagawin natin, siguro gagawin na natin yung SkyDrive natin. Medyo matagal-tagal siyang natambak at gusto ko sana siyang ayusin ulit para magamit na natin. Actually, natambak lang ito eh. Simula nung nabili ko yung isang motor ko, yung una nung Honda Click, tapos nagkaroon nga tayo ng NMAX, hindi na nagamit ito. However, nung nananahimik lang siya sa ilalim ng puno, yun nga, nabagsakan siya ng puno. Kaya nabasag itong panel. Yan. Nabasag yung panel. Naka-order na ako ng pyesa niyan. So, ikakabit na lang. Pero, marami pa tayong kailangang ayusin dyan. Yung block kasi niyan is naka 59mm. So, ibabalik natin siya ng stock. Yun muna, papaanda rin natin. Putol na rin ng brake lever niya. Ayun o, putol. Kung makikita nyo. Pero, ang una natin gagawin is tatanggalin na natin yung 59mm block, no? Tapos babalik na natin yung pinaka-stock niya. Babalik na rin natin yung settings ng jettings niya, no? Kasi ang jettings siya syempre naka-set siya para doon sa 59mm block. Pero una natin gagawin syempre babaklasin natin lahat yan. Alright, so sige, ayusin lang natin to. Alright, so nakabalik na ako. Ang dami kong inikutan dito sa amin. Ang dami kong inikutan dito sa amin ng mga motor shop, no? Kasi doon sa unang shop na binilan ko, ang nabili ko lang doon ay brake cable at saka head gasket, air filter at saka mga jettings na gagamitin natin sa carburetor, wala. So naghanap until eventually may nahanap tayong pwede natin pagjagaan na jettings ng carburetors. Merong isang shop na nagtitinda ng mga repair kit, no? Ito, repair kit yan. Repair kit to ng GY6. Ang Suzuki kasi is GY6 engine yan, no? So, buti na lang mayroon tayong nakitang shop na nagtitinda ng repair kit ng GY6. As yan, no? Ayun, nakikita nyo. GY6 model, di ba? Alright, so let's do this! A few moments later. Okay, so tanggal natin yung upuan para ma-access natin ito. So tatanggalin lang natin yung mga wirings na yan, no, yung mga naka-connect dito. So lahat ng mga connected sa engine, tatanggalin muna natin para pag hinila natin hindi na sila sagabal, no? Pati itong mga hoses na to. Basta importante mapatakbo natin to. Okay, so eto na. Naihiwalay na natin. Ayan na yung pinaka body. Una natin gagawin dito, babaklasin natin ng carburetor para ma-access natin to. And then tatanggalin natin to. At yan, sige. Tanggalin natin. So, kailangan tanggalin muna natin tong intake manifold para matanggal natin to. Okay? So, sige, tanggalin muna natin yan. A few moments later. Okay, so natanggal na natin yung cover saka yung muffler. Natanggal ko na yung muffler. So, para ma-access natin ng maayos ito, matanggal natin. Hindi kasi natin matatanggal yung head kung nakakabit yung muffler. So, tatanggalin naman natin itong valve cover. Tandahan lang kasi baka ma-lost. Okay. Okay. Karoon ng tagas, as you can see, may mga may ano dyan. Siguro medyo luto ng rubber niya. Kailangan lang natin ng konting, lalagyan lang natin ng triban yan. Okay, so natanggalan natin yung cover. So ang gagawin na natin, kukunin natin yung tamang timing, yung top dead zero niya. So kung makikita nyo dito, yan, ayan o, ito, at saka ito, pagtatapatin nyo lang yan. Yan. Pero hindi porke nakatapat na yan, yan. Ito no. Tsaka to. Dapat makuha nyo rin yung
tama dito. So nakikita nyo itong guhit na to, nasa baba siya, di ba? So dapat ito nakatutok diyan, pero ito dapat nasa taas, nakaparallel dito, no? So ikot pa natin ng isang beses. Madali na iikot to kasi nakatanggal na yung spark plug, so wala na masyadong pressure. Nakikita nyo sabay umiikot yan, di ba? Nasaan na yung marking na? Ayan na. Okay. So nakatapat na siya dito uli. As you can see, yung linya, ayan o. Kita nyo ba yung linya? Ayan yung marking. Nakaparallel siya dito. So ibig sabihin, naka-timing na tayo. Okay? So saka natin tatanggalin ito. Pag inikot nyo to, iikot din yan. So kailangan nyo ng stopper dito. So ang ginawa ko, nilagyan ko na ito. Yan. Yan, nakakalang siyang ganyan para hindi siya umikot. Luluwagan naman natin ito. Okay? Ito yung tensioner ng chain. Ito yung timing chain. Makikita nyo, itong hammer na to actually decompression cam ito. Ang purpose nito is para hindi mahirapan ang makina o ang starter pag push start kayo or nag-start kayo, no? Mabawasan yung compression. Ang ibig sabihin niyan, bubuksan niya ng konti. Yan, bubuksan niya ng konti. Pag nakaganyan kasi siya, pag ikot niya, bubuksan niya ng konti yung exhaust valve, no? Para may lumabas ang pressure, para hindi mahirapan ang makina sa pag-start. Ngayon, pag umikot na mabilis yan, aangat na yan ng ganyan, no? Ibig sabihin, naka-disengage yung decompression niya, okay? Okay, bago natin tanggalin ito lahat, tatanggalin muna natin itong tensioner. Paano mo malalaman kung sira na ang tensioner mo o hindi? So, ang normal na tensioner, pag pinihit mo, yan, makikita nyo, lumuluwag tong kadena sa loob. Mararamdaman yan. Ngayon, pag binitawan mo, bumabalik ng kusa yan. Pipihitin ko tong tensioner. Ito ang tensioner. Ang purpose niyan is para pasikipin yung kadena sa loob. Okay? Meron niyang guide sa loob. Ito yan, which is this one. Diyan dumadaan yung kadena. Ito, sa loob yan. Ito ang tinutulak niya. Ang normal o ang ayos na tensioner, pag pinihit mo ng ganyan, yan, dapat yan, kusang babalik. Ayan o, bumabalik siya ng kusa, di ba? Ibig sabihin, ayos pa yung tensioner mo. Okay? Ngayon, pag hindi na bumabalik yan, ibig sabihin, sira na. Okay, so natanggalan natin yung tensioner. Ito yung tensioner. Since natanggalan natin siya, pwede natin pihitin to. Tanggalin na natin tong timing. Make sure lang na hindi kayo mawawala sa timing, ha? Okay, so natanggalan natin yung camshaft. Tatanggalin natin itong tornilyo na to. Itong dalawa. And then after nyan, itong 4. Huwag pupwersahin para hindi makalbo. So 10mm to. Tamang pwersa lang. Tapos ito naman, this is a 12mm pala to. Tamang torque lang. So cross section tayo. Pag luwag nyo dito, dito naman. Okay? So dito naman sunod. So dahan-dahan lang ang pagbunot nito. Okay? Meron pa dito isang 10mm. Tatanggalin mo lang din yan. Pupukpukin nyo lang ng konti. Lagyan nyo ng basahan para hindi mabasag, ha. Nakapukpuk, dapat mahina lang. Yan. Yan. So, naghiwalay na siya. Yan. Okay? Okay. Yan. Tanggalan natin yung ating head. Hilain nyo to. Ito yung guide sa ilalim. Hilain nyo lang. Yan. Since maluwag na to, all you have to do is push nyo to. Huwag nyo, mas dahan-dahan lang ang hila. At sasaluhin nyo sa ilalim ito. Yan. Okay. Yun. Tatanggalin na natin tong piston. Tatanggalin dito yan. Yung pin na yan. Okay. So, ang pagtanggal nyan, wala kay long nose. Ayan. Yun. Tanggal na. Ganon din sa kabila. And then, para matanggal to, kailangan itulak nyo yung pinakalock niya. Ayan. Ayan, madali lang. Ayan, natulak na. Pila to. Yan. Tandahan. Tapos, yan. Okay. So, yan na. Tanggal na. One eternity later. Okay, so nakabit na natin, di ba? Dito lilinisan na muna natin to. As you can see,
Marami pang carbon yan. Siyempre, total bukas na rin lang naman. Linisan na natin, di ba? A few moments later. Okay, so lilinisan natin tong head natin. Pero tetestingin muna natin kung may singaw siya, no? Paano natin tetestingin yan? Ibalik muna natin tong spark plug. Pigpitan natin. Tapos bababara natin ang gasolina yan. Pag yan nagbawas, ibig sabihin may singaw. Okay? So, sige, babara lang natin siguro mga saglit lang, mga ilang minuto lang. Hindi natin kung magbabawas siya, no? So, pag nagbawas yan, ibig sabihin, may singaw siya. So, habang inaantay natin ito, nakababad, no? Kasi gusto rin natin makita kung sumisingaw siya. Habang inaantay natin yon, linisin na natin yung carburetor at ikabit na natin yung mga jettings na nabili natin. One eternity later. Okay, so naayos na natin yung carburetor, ikakabit na natin yung head. Binabara natin ito ng gasolina kanina, hindi naman nagbawas. Ibig sabihin so walang singaw. Ibabalik na natin ito doon, no? Kakabit na natin. Okay? So ito na. Siguraduhin yung lapat lahat. Yan. Okay? Ang pagsara nito is cross ha. At yung paghigpit nito, yung tamang higpit lang. Tensiometer tayo. Now, yung tornilyo dito. Balik natin yung tornilyo dito. At yung tornilyo dito. Pagbalik ng cam gear, dapat kung ayang linya na yan, nandun pa rin. Okay? So, ibabalik na natin yung tensioner para sumigit na to. As you can see, nakapihit yung daliri ko rito para hindi kagad magkaroon ng tension habang sinisigipan ko to para walang hindi lumalaban. One eternity later. Okay, so nakabit na natin, naisalpak na natin. Ito na, i-cover na natin yan. Pero bago natin i-cover yan, lalagyan natin ng gasket maker dito para hindi lumabas yung mga langis. Kasi nung tinanggal natin, nakita natin na may mga langis dito sa labas. So, ibig sabihin, dito nang galing yon, sumingaw sa valve cover. So, lagyan lang natin to. A few moments later. Okay, so napagkabit na natin lahat, no. Hindi ko na video kasi ang hirap eh. Kinabit na natin tong cover, itong valve cover. Lagyan natin ng gasket maker kasi napansin ko nung nakaraan, nung binuksan natin, maraming tagas na nanggagaling dyan. So kaya kailangan natin lagyan ng valve cover. Kinabit na natin itong plastic cover na to, itong cover na to. Yan ay nakabalot dyan sa buong block, no. Importante to, malaki ang roll nito. Bakit? Kasi nakikita nyo itong fan na to, humihigop ng hangin yan dyan, tapos yung fan ibubuga niya dito sa loob, no? Diyan yung hangin. At makikita nyo dito sa baba, may butas dyan, dyan lumalabas, no? Dyan lumalabas yung hangin. So pasok ang hangin dyan, mag-circulate dito sa loob para palamigin nyo yung block at lalabas dun sa baba. So napaka-importante ng roll nito. Kinabit na natin itong intake manifold, tapos yung carburetor kinabit na natin, pati ito. So ikakabit ko lang yung tambucho, pagkatapos ikakabit na natin sa body ng motor. Alright, so sige. One eternity later. Whew. So nakabit ko na lahat except for the battery, pero mag-i-start naman yan kahit may battery, kahit walang battery eh. Nilagyan ko na siya ng gasolina, try natin pa start. So sisipain muna natin para magkaroon ng gasolina yung carburetor, and hopefully mag-start siya. Alright, so let's do this.
natin, successful tayo. Sana nakatulong ako sa inyo para sa mga may SkyDrive dyan at para sa mga gusto rin mag-refresh. I hope tama yung ginawa ko. And yeah, maraming salamat sa inyo. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please click like, share, and subscribe. Click that bell button para ma-update ka na rin sa mga uploads ko. Magandang umaga, tanghali o gabi, o anong oras man ninyo pinanonood ang video na to. Ako si Papa T nagsasabing, stay safe, God bless.